course kanina, Lawrence? Biology. Ang dami nag-bio sa atin, ano? Sino mga BS Biology yung target course? Can you raise your hand? Ang dami nga. Okay. Ayan, tandaan nyo na yung mga nag-raise ng hand, kalaban niya yan. Okay. Alam mo ng kaibigan. Tira, hindi. Ay, namin kaibigan sa pag-review, syempre. Pero pagdating ng exam na mismo, of course, wala ng kaibigan dyan. Alright, now, it's good to have friends. Kasi at least alam mo kung anong alam ng kalaban mo, diba? So, nagpapalitan pa ng information ng trainings and everything. So, pag nagdemutan kayo ngayon, marami pa kayong kalaban sa mundo eh. So, dapat magigitan kayo pataas habang training sessions natin. Pag sa exam na mismo, sana nang kayo mag. So, let's start na let me share this mathematics. Yep. Jesse. Yes, math. Ayan. So, let's start with this problem. Let me search for Jesse. Yun. So, actually, sa mga favorite kong upcut question, ay upcut, ESET questions na. Okay. Sinong ESET ko ginawa tong Ateneo inspired na question na to? Okay, first pala, raise hands. Sinong maalam mag-compute ng trigo, yung sine, cosine, tangent ng mental lang, gamit lang yung kamay. That is sine 45, sine 60. Maalam na ng kamay lang gamit. Kung hindi ka rin, ah, apat, tatlo, tatlo lang, abot the other. I think tatlo lang. Ganun pala natin simulan. So first, bawal ang calculator sa kahit anong entrance examinations or scholarship examinations. But hindi ibig sabihin nun is wala nang silang itatanong na tayo ganun. Sir, sign 40, hindi mo dapat ipakal-calculate. There are ways how to memorize or solve that using hand techniques lang. So, sige din natin simulan ko. So, trigonometric calculation tayo via hand magic. So, kanan ako. Ano ba maganda ito? Kanan. Sige. Ganito tayo. Tingnan nyo yung if kanan kayo or kalawa. Para sa mga kanan mo. Yeah. Take back. Maging shares. Wala take two. Uh, ayan. So, para sa mga kanan yung gamit. We just so if kanan yung gamit, iharap ninyo sa kamay ninyo yung kanang kamay ninyo. So, higit yan, di ba? Diba? Ayan. So, I'm trying a new board right now. Okay. So, hand techniques tayo. Computation ng tayo. So, if nakaharap yung kanang kamay ninyo sa inyo, this. One, two, three, four, five. Wait, wala naman naman. Hindi, gusto ko nakadraw. One, two, three, four, five. Yun yung pump. Okay. So, iharap ninyo yung kanan ninyo. Tapos, mag-a-assign lang tayo sa kanya ng angles. So, if kanan kayo, tapos nakaharap sa inyo, gawin natin 0 degrees, 30 degrees, 45 degrees, 60 degrees, and 90 degrees. Okay? Harap niyo, 0, 30, 45, 60, 90. Saan yung degrees natin? Tapos, masasolve natin yung trigo dyan via pagtitiklop lang ng daliri. Okay? So, for example, if I hope naalala niyo to. First, tinuro to sa inyo ng grade 9. If we have sine 30 and cosine 30, dito na yung cosine 30.
Sabihin, titiklop nyo na yung 30 degrees. Tiklop nyo na to. Okay? Tiniklop nyo na to, lahat ng nasa kanan is sine, lahat ng nasa kaliwa is cosine. So, mangyari dito, square root of x over 2, tapos square root of x over 2. Wherein x, yung bilang ng daliri. If sine 30, ilan yung daliri na nasa kanan ng 30? Isa lang, di ba? So, square root of 1 over 2 or 1 half. Okay? If cosine 30, ilan yung daliri na nasa kaliwa ng 30 degrees na daliri? Which is 1, 2, 3. Tatlo. So, square root of 3 over 2. So, na yan. So, you just set it aside. Para ma-prove sa inyo yung totoo. Sige, sa calculator. Sine, tas mali yan. Sine 30, 1 half. Tama. Sine, cosine 30, square root of 3 over 2. Okay, let's questions. So, ano lang siya. If we have, for example naman, meron tayong sine 45. Yung sine 45 naman tayo. Tiklip nyo na yung 45 ninyo, 0, 30, 45. Pakita nyo, di ba dalawa parehas? Ibig sabihin, sine man or cosine 45, parehas siyang square root of 2 over 2. Okay? If we have sine 90, sine 90 degrees, ilan yung nasa kanan ng 90? 1, 2, 3, 4. So, that's gonna be square root of 4 over 2 or 2 over 2 or 1. Okay? So, sine 90 is 1. Sine 90. 1, yes. Paano yung cosine 90? Cosine 90. Ilan yung nasa daliri? Ilan yung nasa kaliwa ng 90? 0, 30, 40, 60, 90. Wala na. 0. So, 0. Walang daliri eh. 0 square root of 0 over 2 is 0. Simple as that. Questions? Questions? Wala? Okay. So, right now, maglalaro tayo. Kasi kailangan kong makita na gato. Punta kayo sa GC. Tapos, magbibigay ako ng question. Tapos, paunahan kayong sumagot. May reason ba? May question ba? Parang may technique dyan na napansin ako, sir. Pwede na. Well, dito lang muna tayo sa basics, okay? Just teaching 0 to 90 first. That's if you want to study the others, you can, well, not for today, I guess. Okay, so punta kayo sa GC. Raise hands if nasa GC na kayo. Yan, okay. So I'm gonna drop questions tapos paunahan kayo sumagot. Okay, let's start. On mental lang ha, using daliri. 0, 30, 45, 60, 90. Sir, paano yung kaliwete? Pag kaliwete, hindi kung saan nyo gusto mag-start. Basta 0, 30, 45, 60, 90. Kung saan kayo nag-start, dun yung bilang ng sign. Okay, kung saan kayo natapos, dun yung bilang ng cosine. Okay, so let's start with 1, 2, 3, go. Cosine 60. Cosine 60. Wait a minute. But, wait. Di ba, 0, 30, ba't, di ba, teka lang. If kanan tayong lahat, if cosine 60, di ba ito siya? Tapos cosine is, yung nasa kaliwa, di ba? So, di ba siya 1 half? Okay, restart na yan, restart tayo. Pare-parehas ba tayong kanan? Sinong kaliwete dito? Listen, sinong kaliwete? Yung kaliwete ba? Wala. So, assume na kanan tayong lahat muna tayo. Okay, if kanan tayong lahat, again, 1, 2, 3, 4. Ito yung thumb ha. Thumb yung malaki na yan. Okay? So, if 60 degrees, ito siya. 0, 30, 45, 60. Tiklop mo to. Tapos, this is cosine. This is sine. Okay? Sine siya nasa kanan. Kung saan ka nag-start magbilang. So, cosine 60 is square root of 1 finger over 2. Or 1 half. Sine 60 is yung nasa kanan. Square root of 3 over 2. Okay? So, questions. Nalito ba? Ayan. Okay, 1 half ah. So, sige, last example natin. When I say
cosine 0, cosine 0, dito ako sa 0 ha. If cosine 0, ilan siya? Yung nasa kaliwa, 1, 2, 3, 4. Lahat na nasa kaliwa is cosine. So, square root of 4 over 2 or 1. Ang sine 0 is 0. 0 yung nasa kanan ng daliri eh. So, 0 over 2 or 0. Okay? So, masyado nang yung mabilis. Mukha kasi siyang madali para dito pala binagala. Pero sige, take 2. Take 2 tayo. Kasi treat ako ha. 1, 2, 3, sine 45. Yun. Ano yung speaker? Okay, next. Cosine 30. 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52. Again, if 30, 0, 30. Tikod niyo yung pang-apat. Tapos cosine is nasa kaliwa. E di 1, 2, 3. Square root of 3 over 2. Yan. Okay. Sine 90 degrees. 0, 30, 45, 60, 90. Tapos pag sine, nasa kanan. Ilan yung daliri ng nasa kanan? Yun. Square root of 4 over 2 or 1. Very good. Last two. Last two. Cosine 90. 0, 30, 45, 60, 90. Wala, chat ko hindi nag-send. Nag-sending na lang. Cosine 90. Second to the last. Tanong, Drake, paano naging 1 yung sine 90? So, 0, 30, 40, 60, 90. Itiktop mo yung 19 mo na dalira, Drake. Merong apat sa kanan. So, square root of 4 is 2. Tapos over 2 is 1. Okay, very good. So, no, lagyan natin ng challenge. Okay? Punta tayo sa question ko dun sa live max natin. Paano natin gagamitin tong daliri na meron pang konting challenge? Okay? So, let's answer this. So, hindi ko try nyo kayo. Dapat alam nyo yung ganyan i-basic. Kasi kahit walang calculator, if hindi nyo alam paano i-compute yun, wala na, zero na kayo automatic sa mga ganong questions. Okay, so use that hand technique. Na tiklop-tiklop lang naman ang daliri. So for this, basta ba yung question ko? Bangat ng whiteboard ng Canva. Like, whiteboard. Should- Okay, so let's take this one. Nandiyan na ba kayo? Okay, balik na dito. Tama na sa GC. So, let's go back to our real problem. Basa ba? Hard sa'yo if basa naman yung question or zoom in ko pa? Basa, okay. For this one, Jesuit Church, Arete, and Irwin Lit Theater form a unique triangle. It's only 1.5 kilometers from Jesuit to Arete when you walk directly along this path. If the angle formed at Jesuit is 105 degrees and at Arete is 45 degrees, how long would the next straight path from Arete to Irwin be? So probably, if trigonometry, ang una niyong isipin is yung
SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Which is not wrong. Okay? However, this only applies if defined na right triangle yung involved sa problem. Okay? Which is the most common one. Kaya medyo hindi ko na siya tuturo tonight kasi siya yung common eh. Dito tayo, what if hindi right triangle yung given? Paano natin gagamitin yung magical hand techniques and other trigonometric formulas to solve for such problems? Okay? So for this one, bye-bye SOHCAHTOA muna tayo. Try nating i-drawing. Okay? We have Jesuit Church. Siya yung makapunta na sa Ateneo. Taas kamay. Yan. So, nakapunta ka man o hindi sa Ateneo, okay lang. Kasi baka sabihin nyo, hindi pa ako nakapunta sa Ateneo, hindi kita mag-drawing ng tama. Diba, golden rule number 2, math is math. Kahit yun ang pagkaka-drawing mo dyan, as long as tama yung units mo, and yung direction ng ginawa mo dyan, kahit nakabaliktad pa yan sa totoong nangyayari sa atin. Math is math. Okay? Okay yung kasayang ng time sa pag-overthink. So, let's draw in here. It's only 1.5 from Jesu to Arete. So, kunyari ito sa Jesu, tapos ito sa Arete, meron siyang 1.5 kilometers lang daw. 1.5 1.5 kilometers. Tapos, if the angle formed, meron pang isa sa Irwin D. So, nandito na sila magkatabi, probably nandito sa Irwin D. Whoosh! Lakayin pa nga natin ng konti. Gawin nating Arete, tapos Jesu. Tapos Irwin Lee, gawin natin sila dito. Si Irwin Lee. Okay, so meron tayong unique triangle dyan. Wow, ang ganda mong triangle, ano? So, ano yung problem? It's only 1.5 kilometers from Jesu to Arete. 1.5 kilometers. When you walk directly along this path, the angle formed that Jesu is 105 degrees. Jesu, ito daw, 105 degrees. And at Arete is 45 degrees. How long would the next straight path from Arete to Irwin D be? So, ito yung nawawala. Si X. Eh, so right now, kaya ba natin mag-SOHCAHTOA dito? Yes or no? Yung type nga, yes or no? Can you do SOHCAHTOA here? The basic SOHCAHTOA? No. Kasi wala tayong defined right angle. Sabi lang 105 na to eh. Kapos na. Okay. So dito, kapag hindi SOHCAHTOA, dalawa lang naman yan eh. Either law of sines or law of cosines. Okay? If not SOHCAHTOA, dalawa lang pupuntahan mo. Law of sines or law of cosines. Wala nang ibang mahirap dyan. Okay? So, dito, paano siya malalaman kung law of sine or law of cosine? Well, dapat alam mo muna yung formula. If law of sine, scroll down ko lang ng konti. If law of sine or sine law, this says that sorry. Wait. Baka pala, save na lang ng picture para hindi namin sila. Laki, hindi ka. Sorry. Game. So, if law of sine, actually, siya yung madali lang sa uluhin. Sine A over A is equal to sine B over B is equal to sine C over C. Okay? So, A, B, C. Literally, siya yung nasa triangle. Like, for example, if this angle A, this is, sorry, if this angle B, this angle C, yung katapat nila. This angle C, yung katapat niya is small side letter C, small side letter A, small side letter B. Sabihin, sine ng angle over yung katapat niya, yung ratio nun is equal to the other ones. Ganun lang kabilis yung law of sines or sine law. Okay? And of course, cosine law, so medyo mahaba pa yung sinasa ulo. So this one, c squared is equal to a squared plus b squared minus 2ab cosine c. Let me just verify that. Baka mali sinulo ko. Cosine law. 2ab cosine c. Oh yes, tama. So dito, para siyang Pythagorean theorem, di ba? A squared is equal to c. A squared plus b squared is equal to c squared. Tapos ka-subtract siya nung 2ab cosine c. Kaya if look that, mas madalas nagagamit to.
Kasi medyo simple lang siya eh. Ito medyo pang contest level na. I don't know. Napansin ko lang based sa na-take ko and then dun sa experience ibang mga naturuan namin last year, mas madalas nagagamit to compare dito. Kasi ito mukha siyang mahirap pero ratio lang siya compare dito sa cosine law. Okay, so ngayon, makikita ninyo dito, una nyo ito-try lagi, mag-work ba siya sa cosine law? That's the technique. If hindi, edi dun siya sa cosine law. Mag-work ba siya dito? If hindi, dun siya sa cosine law. That's the easy technique dyan. Imbis na, mag-solo pa kayo ng parameters na kung ano yung meron, ano yung wala. So dito, makikita nyo, meron tayong X dito, meron tayong angle dito. Okay? So, mag-work siya. Sine law. Kaso ito, saka ito, nawawala. Kaso hindi siya mag-work sa sine law kasi walang angle to. Pag ganun, lumabas ka na sa room nyo. Kasi may angle to, hindi lang siya given, pero nung sum na angles ng triangle, di ba 180? Given na tong dalawa. So, anong angle itong pangatlo? Go. Type. Anong angle ng pangatlo? So, what's the third angle here? Can use this. Kaso kung nawawala tong angle na to for the sine law. Ano yung angle na yun? 30 degrees. Yes. Okay? Remember that hindi kung ano lang yung given, yun lang talaga siya. In geometry, in solving physics din, pag nahanap nyo ng given, process everything muna. Ano yung mga implicitly sinabi? Huwag ninyong kakalimutan yun. Kasi if magde-define kayo ng formula based lang kung saan yung explicit na sinabi, mahirapan matatagalan ng kayo mag-solve. Okay? Alright. So now, we all have the parameters given. Matik, sine law na yan. Okay, so yung sine law, ano mangyari dyan? We have sine 105 over x is equal to sine 30 over 1.5 or gawin na nating 1,500 meters. Common sense, well, kasi nasa 1.5 to, naka-expand dyan sila lahat. Okay? So, in equation natin, x will be this one. Questions up to this point. Remember lang, sine law and cosine law. Sine law, if makita mo yung magkatapat na angle, go ahead dun agad yun. Kasi if hindi ka, dun ka sa cosine law. So ngayon, ano magiging x natin dito? If via algebra manipulation, x will be 1,500 sine 105 over sine 30. Okay? Ngayon, what's sine 30? Guys, what's sine 30? One half. 0.30. Sine, one half na lang siya. So, 1,500 divided by one half pa siya. Pero mamaya natin. Yun ang problema natin. Okay, what's sine 105? What's sine 105? Do we know? Yes or no? Not yet. So, ito yung next ko sa inyo tuturo, which is probably hindi siya masyadong binibigyang pansin sa grade 9. Pero important kasi sa ganito eh. Diba? Pag walang calculator, pag may tanong na ganito, game over na if hindi ka maalam mag-compute. Yun yung mahirap eh. Kasi maraming try ko. Promise. As in. So if walang calculators, hindi ka maalam mag-compute, game over na to most trigonometric questions. Okay? Ngayon, tuturuan natin kayo paano makukuha tong sin 105 degrees. So our next formula, alam niyo na yung hand notations, right? 0, 30, 40, 60, 90. Math. Ayan na. Automatic. Tama na kayo dyan. Ang next yung gagawin, sine and cosine addition. Start tayo with sine addition lang. Sine addition law. Okay, pag sine addition law, this is gonna be ano ibig sabihin nito? If we have sine 105, okay, sine 105 can be equal to sine 60 plus 45. Gets? Kaya ba natin complete sa hand yung sine 60? 0, 30, 40, 60. Yes, that is square root of 3 over 2. In sine 45, yes, that is square root of 2 over 2.
Pero hindi siya basta i-add na square root of 3 plus square root of 2 over 2. Yun na yung sagot. No, we have this rule pagdating dito sa sign addition law. Okay? Who knows the formula for sign addition law? Iyan. Sige, Leica, what's the formula here? Ayan. So, tama yung sinabi ni Leica. This is just equal to sine A, ni sine A cosine B plus, well, let me write this properly. Sorry. Baba ko lang siya. If addition siya, sine A plus B is equal to sine A cosine sine A cosine B plus cosine A sine B. Okay? So, if sine 105, which is 60 plus 45, kailangan mo lang i-compute to. Ano yung A natin? This is A, this is B. Okay? So, magiging dyan, sine 60 cosine 45. Ibig sabihin, ita-times mo yung value ng sine 60 sa cosine 45 plus cosine 60 times sine 45. Okay? Kaya sinabi ko sa inyo, basic pa yung hand computations kasi pagdating sa ganitong bigger angles, mabilisan niyo dapat siya makakompute kasi marami siyang beses gagamitin. Okay, so now let's solve. Sine 60, 0, 30, 45, 60. That's square root of 3 over 2. What's cosine 45? Square root of 3 over 2. Ay, square root of 2 over 2 plus, what's cosine 60? That's 1 half. What's sine 45? Square root of 2 over 2. Okay, yun, multiply na lang natin. So, square root of 6 over 4 plus square root of 2 over 4. Okay? Questions? Sige, sink in muna. Questions about that? Sinong nahirapan? Raise hands. So, sige, solve muna natin to. Tapos ako kapakita yung technique after. Okay? So, now we have, ngayon, nakuha na natin, sine 105 is equal to this guy. Square root of 6 plus square root of 2 over 4. Okay, now going back to our original equation, which is this one, di ba? Babalikan natin siya. X will be 1,500 times this one, square root of 6 plus square root of 2 all over 4, tapos divided by 1 half. Okay, so simplify mo na siya. Pag divided by 1 half times 2 over 1, ipapracticein ko pa kayo kasi yung mga nahihirapan pa sa fraction sa equations, but maalam na kayo na mag-manipulate techniques para cancel is the goal na lang. Okay, so dito makita nyo, cancel na yung 2, doon na lang, tapos cancel na yung 2 dito, matitira na lang is 750 times square root of 6 plus square root of 2. Tapos na. Okay? The most difficult part lang is getting this sine 105, but the rest is automatic. Stage, sine A, cosine A, ang layo. Binaliktad mo siya. Okay, sine A, cosine B, cosine A, sine B. Hindi mo pwedeng pagbalik rin yung cosine. That's gonna be a different formula. Okay? So, questions about how to solve this specific problem. If wala, type nyo kayong Jesu. So, yun siya recap. What we did was sine law muna. Drawing lang, nawala yung angle, tapos sine law.
Pagdating ng sine law, nawala yung sine 105, kailangan mo siyang isolve through this one. Okay, the most difficult part is this one. Yan pa natin papasimplify. Papasimplifyin. Whatever that word is. Madali lang actually yung sine addition law. Ganito lang siya sa uluhan. Okay, mukha siyang complex shit, but it's not. Okay, if sine law, ganito mo lang siya sa uluhan. Okay, if sine, pwedeng po siyang plus, pwedeng minus, di ba? We have, so, explain ko muna, di ba? We have sine 105 is equal to sine 60 plus 45. Pero pwede rin siyang minus, okay? Kunyari, we have sine 15 degrees is equal to sine 60 minus 45. Okay? Sine addition law, sine addition and sine subtraction, parehas lang siya, nababago lang yung sign. Okay? So, we have sine, cos, sine. Yan lang yung sauluhin mo. Sine, cos, sine. Tapos na. Okay? Pagdating sa ulit yung sine, cos, sine, alamin mo na lang, AB, 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 AB. Okay? Ganun din dito. Sine, cos, sine. A, B, A, B. Okay, hindi mo kailangan suluhin yung buo na sine A, cosine B, cosine A, sine B. If mahirap siyang, parang siyang naging tongue twister, di ba? So, tandaan mo lang yung significant na it's just sine, cosine, tapos A, B, A, B, A, B, A, B. Tapos if plus siya, sine A plus B, plus din niya sa gitna. Okay? If negative naman siya, ay sorry, sine A minus B, negative din lang sa gitna. Okay? Sin A, cosine B, cosine A, sin B. Sin A, cosine B, cosine A, sin B. Okay? Questions. Ngayon, babalikan mo. Kita mo itong sinulat ko, ah. Balikan niniwala. Sin A, cosine B, cosine A, sin B. Basahin natin yung sinulad natin kanina. Na nawala. Ayan, ito yung sinulad natin, di ba? Mukhang mahirap. Pero if titingnan nyo siya, sin, cos, sin. Tapos AB, AB. See? That's why, yung after nung hand techniques, you all have to do sin, cos, sin, AB. Tapos plus, minus. I don't advise na soluhin mo siya ng buo if nalilito ka. If sanay ka na, go ahead. So wala namang gubahan. Pero if nalilito ka, use the technique sin, cos, sin. AB, plus, minus. Okay? Maraming mahabang formula sa math. So mahaba actually yung formula sa math kesa sa physics. So, it's super draining sa brain cells. If hindi mo siya soluhin ng buo. Make techniques like that. Alam mong tatama naman sa dulo. Okay? Questions? So, if gets nyo na, sabihin nyo, wow! Okay? So, ganun lang siya dali. Huwag nyo suluhin ng buo. Sin, sin, cosine. Okay? So, paano namin kabila? Pag cosine naman, ito na yung medyo, same lang din naman. Medyo may konting twist lang. Pag cosine law, ay hindi, practice pa lang muna tayo dito. Okay, practice tayo. Let's solve. Check ko if nag-gets nyo, ha? Walang calculator, hand techniques lang. Tapos sin, cosine. AB, plus minus. Okay? Let's say, sin 75 degrees. Solve for sin 75 degrees. Tapos, send hanggang 942. Send niya sa GC solutions niya. Solve for sin 75 degrees hanggang 942. Send sa GC solution. Again, wala nang excuse ha sa mga nahirapan sa math. So all you have to memorize is sin, cosine, AB. Wala nang mahirapan doon, guys. Okay? Pinapadali na natin lahat dito. So, sin 75 degrees.
Ano yung dalawang special angle na i-add mo for it? Kung gusto mo mag-minus, pwede din naman. Kaya pag mag-add ka, kung ano yung una, siya yung A. Kung ano yung pangalawa, siya yung B. Kahit pag switching mo yan, basta define yung A and B mo, parehas mo siya magiging sagot. Okay? What do you mean by ensure lang kung wala pang i-divide rate? Last 60 seconds. Do you want more time? Sige, last 2 minutes. Kunti pa rin nagsasend. Yan, nag-send na si Lake, ha? Gusto? Kinulang yung kinulang denominator mo, Safa eh. Kaya ganun kasimple yung solution ni Lake. Ganun lang siya kabilis sa right. Basta alam mo na yung hand techniques. Matik na siya. Okay, I think daming nakatama. Solve natin dito sa class. Okay, solve mo yung mga nagsasolve pa. So, sin 75, two special angles, which is pretty obvious, na 45 degrees and 30 degrees. Okay, so let's solve. It's gonna be sine 45 degrees plus 30 degrees. Sine 75. So again, it's gonna be sine, cos, cos, sine. AB, AB, AB. Tapos plus to, hindi plus din sa gitna. Okay, tapos times na yung the rest. So sine A, it's gonna be square root of 2 over 2. Cosine B, it's gonna be square root of 3 over 2. Cosine A, square root of 2 over 2. Sine B, it's gonna be 1 half. So magkakating plus. So kaliwa, square root of 6 over 4. Sa kanan, square root of 2 over 2. Or pag pinag-simplify natin, that's gonna be square root of 6 plus square root of 2 all over 4. 4 ito. Ayan. Questions? See, parang try ko. Sabi, ba't parang ang dali? Kasi we managed to make a technique on how to memorize this. Hindi kasi yung iba eh. Kasi hindi nila alam to, wala na. Blanco na sila. So you know, let's just simply sine, cos, cosine, and then magically, tapos na. See? So if gets na hearts react. So sa quiz na lang tayo mag-practice pa ng marami pang problems. For now, move on muna tayo sa next natin, which is cosine law. Cosine. So hindi ko sure kung is this a law? Feeling ko addition formula lang pala to. Hindi pala to line. Hindi pala to law. So cosine addition formula naman tayo. Pag cosine, so,
Unmute nga tayo guys, sabi nyo. Sin, cos, cos, sin. Unmute tayong lahat. 1, 2, 3, go. Sin, cos, Sin, cos, 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 sin. sin. Sin, cos, cos, sin. Di ba? Sabay-sabay. Sabay-sabay. Chess. Good. So kapag cosine law naman, cosine law, cosine, cosine addition formula pala. Hindi pala siya law. Wala ko law ng law. Cosine addition formula. Nagulo ko na yung Canva. Wait, I'm gonna shift sa board. Mga lang ako. Yan. So, cosine addition. Pag cosine naman, cos, sin, sin. Cos, sin, sin. Hindi, cos, sin, sin. Walang hirap. Tapos ganun pa rin, AB, AB. Okay. Cos, sin, AB, AB. Pinagkaiba lang, gago si cosine. Ay, sorry, brothers. Ano pa, makulit si cosine. So, actually, ganun din naman kahit sa derivatives, di ba? Nagkakaroon siya bigla ng negative sign. So, makulit si cosine. Pag sinabi mong cosine A plus B, minus siya. Cos, cos A, cos B, minus sin A, sin B. Pag cosine, pag cosine A minus B, plus naman siya. Cosine A, cosine B, sin A, sin B. Okay? Questions? Questions? Wala naman tayo magtatanong dyan. Okay, ganun lang siya. Cos, sin. Tapos, balik. Kita niya, pag cosine, lagi siyang hindi naman super ganun talaga. Pero lagi kang mapaisip, there's something negative about it. Even sa derivatives and such. So, if cosine addition, binaliktad siya. Cosine A plus B is minus. Tapos, cosine A minus B is plus. But still, same pa rin dito. Cos, sin. Tapos, AB. Okay? Sine law, sin, cos, sin. Straight. AB. Pag cosine addition, cos, sin, AB. Biniliktad yung signs. Okay? So let's say an example. For example, we have cosine, sige, kanina na rin, cosine 75 degrees. Okay? So if cosine 75 degrees, cosine 7, ano dito sa baba? Cosine 75 degrees, that is equal to cosine 45 degrees plus 30 degrees. Okay? So, anong formula? Cos, sin. Yun naman, di na kayo mahirapan sa, ano na yun na, kasi naman si sin. Sin. Okay, tapos plus to, edi minus to. Tapos, AB. AB. This is A, this is B. Okay, sa cosine A, square root of 2 over 2. Sin A, square root of 2 over 2. Actually, pwede rin ganun gawin mo eh, para isang tiklop na lang ng daliri. Cosine B, tiklopin mo na si B, 30. Bigyan mo na siya, square root of 3 over 2, tapos 1 half. See, pwede rin teknik na ganun. Para isang tiklop sa daliri, bilangin mo na si kanan, bilangin mo na si kaliwa. Okay? Tapos times. And then, minus. Tapos times mo na ulit. Square root of 6 all over 4 minus square root of 2 over 4. Okay? Hindi pa na ito eh, kasi magkakalapit lang yung values. I mean, almost same digits lang. Binabago-bago lang yung sign, etc. Kaya, hindi mahirap ang trigonometry at this level. You have to know the basics, the formulas. Tapos, pare-pares lang yung lalaroin eh. Diba? Questions? Now your turn. Let's say cosine 15 degrees. Please solve until 9:52. Cosine 15 degrees. Sin. Please solve. Cosine 15 degrees. So, what's that? Cos, sin, AB. Asan mo na sa loob? Go.
Okay, very good. Namin na agad tapos. Let's solve. Ay, ano bang sabi ko? Sige, 2 minutes pa. 1 minute pa. Di ba ang dali lang? Magic. Yo, I'm in a class. Ay, Gagawa mo. sa class kami. Ay. Okay. Okay, sorry for that. My mom called. So let's solve. It's sine 52. So cosine 15. Obviously, it's gonna be cosine 4. Where's my board? Ayan. Anong subtract niya dito? It's gonna be cosine 45 minus 30. So, cosine 45 minus 30 degrees. Okay? So, if minus to, edi plus dito sa kabila. So, cosine 45, that's gonna be square root of 2 over 2. Cosine B, that's gonna be square root of 3 over 2 plus sine A, square root of 2 over 2. Then sine B, 1 half. So, the answer here is square root of 6 plus square root of 2 all over 4. Okay? So, first, madali lang ba yung cosine? Yes. And second, ano napansin niyo? Cosine 15 is equal to square root of 6 plus square root of 2 over 4. Pero yung sinolve natin kanina na sine 75 is also the same answer. Yes, sir. Paano yun? Pwede ba yun? Of course. Sa next session sa atin, pagturo natin dun sa unit circle and everything, yung papakita natin paano yung ano yung mga angle sa same lang naman ng value. Kasi it's real. Huwag kayong malilito na baka mali yung ginawa ko. Layo ng 75 sa 15. Okay, it's possible. Kaya for now, test lang nyo na paano mag-compute ng not so special angles. Okay? Questions about this one? So, ayun na, hindi na kayo stuck lang sa SOHCAHTOA. Okay, malam na kayo ng sine law, cosine law, and then sine addition, saka cosine addition. Questions? So again, wala tayong time for inside the class na mag-practice ng maraming problem solvings. But sa quiz class is doon ko kayo lalagyan ng super daming solvings about this. Okay? So, ngayon, from 0 to 10, ano nang rate ninyo sa trigo skills ninyo, guys? Nag-improve ba ng 1? 10 na agad. Grabe naman, Luz. Yan, ang bilis ng oras. Almost 54 na agad. So, hang on. What do you want to discuss next? Well, I think hanap na muna tayo sa Trigo kasi it's almost 54 minutes for that. Let's move on sa sige, projectiles tayo. Habang naglo-loading, can I ask a small survey? As a beginner, feel the magic. Yes! Wow, magic, di ba? Parang kinakatakot kasi yung trigo ng daming formulas. Actually, if magsusulo ko ng trigo identities, yun yung nakakapatay talaga. As in, so I'm not gonna teach trigo identities for everyone, but dun sa mga nasa advanced class, maintaining session natin, yun, trigo identities tayo dun. Pero sa hindi, kahit wag na. Medyo talaga siya sa ulo. Pero itong ganito kadadaling formula, dapat alam niyo siya. Basic angle compute
expectation siya. If di niya alam to, wala na. Give up na agad kayo sa ibang try questions pagdating na that. Okay? So, yeah, short survey. Anong UPG ninyo kanina, guys? So, yung share ng UPG ninyo kanina. Yung, can you type? Anong UPG ninyo sa emails, guys? Nag-load na yung quiz sa projectile. Review ba ako? Mic test. So right now, first 11 lang nagsagot ng quiz. Bakit? Sino dito nakapagsagot ng quiz sa projector? Raise hands nga. Sino dito yung Big 11? So dapat dito right now. Kasi yung sagot ng quiz. Okay. Wow, that's life. Sige. Let's try to. No, ano ba ako? Ano yung marinig? So yung formula na hindi nag-make sense bukod sa BF equals BI plus AP. Kasi karamihan ng formula sa physics, momentum, wala pala yung connection ko. Ba yan? Teka lang. Bagal.
Hello, rinig na ba ulit ako? Ayan, I'm back. Okay, so, ayan, sige. So I was saying, kaya lang nagiging challenging for most of us yung projectile motion is walang sense yung formulas niya. Like, I don't know, kahit inisipin mo hindi siya gagawa ng logic. Except sa VF equals VI plus ET. Kasi VI, tapos acceleration times time. Common sense, right? Pero yung iba yung formulas like, VI squared equals VI squared plus 2GT. Like, what the fuck? Saan galing yun? Doon ako nahirapan before. So, nahirapan ako, formula na wala siyang sense. Hindi siya kaya ng logic and such. Kaya, natagalan talaga ako sa kanya. Yes, for now, tapos na tayo sa trigo kasi hindi natin ituturo yung buong trigo. Turo lang natin is yung what if not SOHCAHTOA, rough sine and cosine. Tapos what if not special angles, how to add the special angles via sine and cosine addition. So right now, punta tayo sa sa projectile motion na sobrang hirap niya, yes, but it can actually be summarized by, well, 90% of it is by 5 formulas lang. Usage 5. So if napansin, sinagutan niyo yung quiz ko actually. Medyo maganda siya kasi medyo by type siya. So kita niyo to. First is missing time. Diba? After breaking up with Mark, Erica drops their promise ring. So straight drop. Pangalawa, horizontally. Straight drop, thrown horizontally. Pangatlo, thrown with angle. Pang-apat, with angle ulit. Anong pagkakaiba nun? Ito from the ground with angle. Ito, from top of the building with angle. So, I manipulated this para sa lahat ng basic na what if mawala yung time is masagutan niyo sana siya. If masagutan natin tong apat na to, may isa pa actually, what if thrown upwards lang? Hindi ko pala siya nasama dito. But lahat is nandito na. Para siyang work problem na hindi infinite yung types. Hirap ang projectile motion pero finite lang yung types na pwedeng mangyari sa kanya. Kaya, if maaari niyo lahat ng possible types, matik, masasolve niyo na lahat itong projectile. Okay? So, let's try to do that here. Yes. Pag for now, magka-question based muna ako. Pero sa main training sessions natin, pag-discuss ko ng projectile, parang ginawa ko sa circuits na start from scratch, why and how. So, may imagine niyo siya. Pero for now, hindi kaya ng time natin na mag-why and how. Kaya problem-based muna tayo. Wow, scary circuits. So, ito pa. Binigyan ko siya ng variations na sa projectile. What if minsan, possible 9.8 yung paggamit. Minsan sinasabi if 10. If walang sinabi what G to be used, that's automatic 9.8. Okay? Huwag yun na kayo mag-assume ng iba. Gagamit lang kayo ng iba if sinabing straight like this. Use G is equal to 10 and tayo na bala sa direction kung paano nyo siya gagamitin. Magnitude lang yung binibigay dyan usually. Okay? So let's read this one. Basta ba? Nabasa naman. After breaking up with Mark, Erica drops their promised ring from the top of a 1992.50-meter tall building. Ignoring air resistance, how long does it take for the ring to reach the ground? Okay? So maraming formula, pero pinakasimple dito is, sige, 5 yung formulas dyan. Pag projectile motion, apat, tas isang favorite yung extra formula. First is D is equal to VT. So, since magkakaiba kasi tayo ng high school, magkakaiba din ng representation on how solve this. Especially may X and Y. So if I'm gonna teach I'm gonna teach it nang wala mo ng label ng X and Y. Tapos, depende sa problem,
kung ano yung hinahanap, kung nasan kayong dimension, saka mo siya lagyan ng x and y para hindi ganun kalaming sasoluhin mo na formulas. Okay? So, simplest, t is equal to vt, vf is equal to vi plus at, d is equal to vit plus 80 squared over 2. And then number 4 is, wow, vf squared is equal to pi squared plus 2ad. Okay? For the basic formulas, na wala mo ng x and y, parang bilis lang siyang soluhin. But if may x and y, para-pares lang din naman kasi sila eh. Hindi mo lang alamin kung nasan kang dimension pa nag-solve ka. Okay, and my fifth magical formula is time is equal to square root of 2d. Ay, pangit na. Na- My fifth magical formula is time is equal to square root of 2d over g. Okay, napaka-useful na to. As in, this is if vi is equal to 0. Okay, if vi is equal to 0, automatically, time is equal to square root of 2d over g. Hulaan nyo na lang kung saan siya nanggaling. Sino makakahula? Galing siya dito. Push. Okay, if wala yung vi, 2d, tapos over g, t squared. Automatic na yan. And, alam mo kasi siyang gamit, ito pa yung labanan, parang circuits ito, labanan to ng concepts. Na, if tinuro ko to pa ganito, tapos pa ganun pa, if ito yung building, para mo siya solve, if parts by parts siya, what you need to have is imagination kung paano may tuturing tong top na ano, kung alin siya pwedeng maging vi is equal to 0 para mapadali yung formula. Imagination siya, okay? Hindi, walang shortcut sa projectile motion na formulas ng gamit. You need imagination para mabago yung variables. Kasi, pwede siyang maging BF. From VI to, pwede siyang maging VF, right? Pero if ito yung consider mo latter half, pwede rin siyang maging VI. So, hindi siya masya-shortcut. You need to imagine that. Okay, and I don't think di ko siya, matuturo ko siya ng buo tonight. But sa main training sessions natin, ngayon, tuturuan ko kayo paano mag-imagine like yung ginawa natin sa circuits. Okay, you need to imagine in physics. You don't need to memorize the formulas and treat them as shortcuts. That's bullshit. Okay? So, right now, question-based muna tayo. Let's hope na mag-gets natin siya na buo. So for this one, after breaking with Mark, Erica drops her promise ring from a top of the top siya. Tapos, gano'n kataas yung building? 1992.50. Ignoring air resistance, how long does it take for the ring to reach the ground? Straight na siya. So, may gamitin yung magical formula. Kasi VA is equal to 0, drop lang siya. Square root of 2D over G. Okay? So, let's solve this. Time is equal to square root of 2 times 1992.50 over 10. Okay, who wants to solve this? Sige, I wanna see, ano yung gano'n kayo kagaling sa paglalaro sa loob ng radicals right now? Can you solve this until 10:14? Bawal calculator ah. I want to see your scratch. Para niyo ipaprocess itong gantong type ng computation. Hanggang 10:14, please solve this guys. I wanna see paano yung approach nyo dito. Kasi magtuturo din ako ng radicals and radicals exponents probably by, ay ba bukas? Bukas or Sunday. So, paano yung approach nyo sa magandang problems? I need to see. 2 minutes to solve for T using that.
Answers. Approach, guys. 60 seconds. Okay, we have here of Fred. Hmm. It's 10:15. So, isa to sa, well, actually, pinagtripan ko lang kayo dito. Merong mas mahirap na radicals dito na problem. Pero for this one kasi, kita ninyo, may given na nandito. So, mapaisip kayo, hala baka kailangan ko itong i-times para makuha itong naka-decimal pa to and everything. Ito yung dapat gumamit kayo ng choices. Kasi, ano yung papansin, hindi ganun magkakadikit yung choices. Kasi kaya nyo ma-deduce kung ano yung malapit lang. Okay? So, if ganito, huwag, di ba, tip ko lagi, factor out para makancel and makancel and makancel. Pero dito, kita nyo, 2, tapos 10, tapos ito, may 0.5 pa dito. So, via logic, try mo munang i-times to sa 2. So, ano magiging sagot dyan? 1992.50 times 2, that's gonna be 0, carry 1, 5, 9, 18, 5, 9, 18, carry 1, 19, carry 1, true, 3. 3985 divided by 10. Okay? Kasi ngayon, anong mangyari dyan? Kita nyo, malapit siya sa 4,000. 4,000 divided by 10 is equal to 400 or 20 squared. Pero yun, i-deduce na ganun. Tapos yun mo, ano yung malapit sa 20? Pwede ko na ba siya i-consider or hindi? Dalawa lang siya, 22.56 and 19.94. Hindi naman ito umabot sa 4,000 eh. Ibig sabihin, less than 20 siya. Isa lang yung less than 20 na malapit sa 20, which is this one. Okay? So, that's the technique. So, right now, binakita ko lang to as something na parang teaser. Kasi pagdating natin sa dulo ng training sessions, mga ganito na ituturo ko. Sa umpisa, hindi ko magtuturo ng ganitong techniques. That's bull. So, umpisa natin ang projectile. I'm gonna teach you the hard, the long way, paano i-analyze yung mga problem and everything. Tapos, once gets nyo na yan, saka ka magtuturo ng mga ganito na how to use the choices to do that. Kasi this is technique sa pagpili ng choices eh. But if you cannot even pick the proper formula agad-agad, wala magiging kwenta yung technique na to. So what we're gonna teach our main training sessions is how to pick the formula first, how to analyze the problem, how to draw the problem, the long and hard ways. Tapos saka tayo magte-techniques like this. There are really techniques on how to use the choices pagdating sa physics. But, kung gamit nyo lang siya, mas alam nyo na yung long way. Okay? Gets? Smart sila if gets yun. So, ganun lang. Lesson learned dito, square root of 2d over g. Tapos may magic sa choices, which is, I'm not gonna teach agad. Kasi papahirapan ko muna kayo. Yes po, bakit po 19.94? So, dito kasi, i-assume mo na siya, 4,000, around 4,000 to. Tapos, over 10 per 100. Kailangan mo i-check yung pag-assume mo. Meron bang malapit doon? Pag in-assume mo yun ng straight na ganun, 20 squared, dalawa lang yung malapit sa 20 squared. Tapos alam mo na, it did not even reach 4,000. So less than 20 dapat siya. Isa lang dun yung less than 20. Sunod na less than 20 is 14 na. Masyado na siyang malayo. Okay? Kaya hindi mo na kailangan gamitin to. Sometimes ginagamit to, sometimes common sense na lang para magagamitin yung choices. Okay? So pwede mo na gamitin yun. If cancel mo to and everything, pwede yan. But sayang time. Okay? So let's move on. Next problem.
If for this, sige, paunahan. Anong sagot ninyo? Bibigay ako ng reward sa unang makakasolve nito. Hindi hula ha. Sige, paunahan. For this one, Marx used this and chose his ring 2 from the same rooftop of 19.9250 meters, but with a greater force. Imbes na dinrap, tinrow niya horizontally. 10 meters per second horizontally. How long will it take the ring to reach the ground this time? What's the answer? Imbes na dinrap, tinrow niya horizontally. Mas malakas yung pwersa. Ano kayang magiging time nun? Yan, tama si Sage. Yes, ganun pa rin. Why? Kasi concept-wise, the formula that we used, which is time is equal to square root of 2d over g, that is in the vertical dimension. Okay? Ibig sabihin, if you have a building tapos nagturo ka ng ganyan, 0 man to, or 10 meters per second, ang sumatin is yung vertical dimension eh. Okay? If you're solving for the vertical dimension, square root of 2d over g, tapos na yun. Kasi itong vi, na 10 meters per second, that is only vix. VIY mo, still 0 meters per second. Kaya straight lang siya. See? And, again, if hindi mo alam yung concepts, nahihirapan, magsasolve ka pa ng malala. Ito this is a shortcut super, but only because alam ko yung concepts. Right? Kaya, please, wag na kayong maniwala na may shortcut sa matter physics na based lang sa formulas. No. Almost all shortcuts is based sa concepts and how well you can understand the concepts. Yun ang totoong shortcut. Okay, so here, hindi mo na kailangan mag-solve. Alam mo na, concepts-wise, still 19.94 seconds. Okay? So, next. May questions ba about that? So, yeah, we don't have much time to deal with this, but promise, sa mentoring sessions natin, start tayo sa whys and how. Whys and how. Paano natin i-divide yung x and y dimension. Paano natin gagamitin na ensured na sa y dimension lang siya, hindi siya mix sa x. Paano yung quick techniques after everything na nasagutan natin yung whys and hows. Okay? So let's try this one. Sa pagbirong tadhana, tinamaan si Erica ng singsing na ibinato ni Mark pababa. Wow. So, disclaimer lang. There are no questions in UPCAT like this. But as I've said nga, masyadong marami tayong dapat aralin. Kaya nagagawa kami ng creative questions like this para medyo may story na marating kada formula. So, papalapit at papalapit tayo sa UPCAT, saka tayo magdadrop nung straightforward na questions like yung nakikita niyo talaga sa UPCAT. Okay? Right now, ang goal is hindi kayo mabuong story kada formula para there's something na matatatak sa isip ninyo. Okay, familiarization with tatak talaga. So here, tinamaan si Erika ng singsing na ibinato ni Mark pababa. From the ground, she kicked this ring once again at an angle of 60 degrees and a speed of 10 meters per second. Ng air resistance, how long does it take for the ring to go back to the ground? Ito yung example ng maraming multiple approach. Maraming multiple pa. Multiple approaches yung pwedeng mangyari. So what happened was, dito yung ring, tapos sinipa ni Erika. Tasan ko pa ng konti. Okay? So, 60 degrees, tapos 10 meters per second. Sino nakatama dito? Can you raise your hand? So, dito, 10 meters per second, both x and y na siya. Wala na siyang x lang or y lang. Kasi buong curve na to. Okay? So, how do we solve this? Maraming pwede. Sige, pick ko yung dalawang top. Do you wanna try ba muna? Sorry, sino gustong mag-try muna? Raise hands. Or solve na natin. Try or solve. Pick. Try. Try niyo muna or solve na natin. Kasi Devin ang nagsagot.
solve. Okay. So, in here, try natin yung using the formula na VF equals VI plus 80. Okay? Why? Kunin natin yung dito sa top. If you consider this as VF is equal to 0, sige, mamaya na. Kunin pala muna natin yung, as I said, this is already in the X and Y direction. So, kunin natin yung sa Y component ng VI. So, VIY is equal to VI, sorry, sine theta. Okay? So, VIY natin, that's gonna be VIY is equal to 10 sine 60. So, ano value ng 10 sine 60? Can you type? Ano value ng 10 sine 60? Okay, so sine 60 natin, 0, 30, 45, 60. So, 60 is gonna be square root of 3 over 2. See? Kaya, yung trigonometric magical hands natin, hindi lang siya stuck sa math. Pagdating sa physics, marami na siyang application. Especially sa projectile motion and sa Coulomb's law. I think siya yung pinakamalala dyan. So, here VIY is equal to VI sine theta. So, 10 meters per second sine 60 or square root of 3 over 2. Or, VIY is equal to 5 square root of 3. Okay? Sabihin, yung component ng speed sa vertical direction is this one. 5 square root of 3. Okay? So, ngayon, paano natin siya i-approach? Actually, this is my second favorite. Di pala. Di ko pala favorite nung ano na to. Mas gusto ko yung isang approach. Pero, ito yung mas nadadalian yung iba. If ikaw consider mo to as stoppage, di ba nag-stop yung ball sa top? Okay, so pag nag-stop siya, magiging VF is equal to 0. Okay? So, gagamitin mo tong formula na to. If VF is equal to 0, VI plus 80, makuha mo yung time it takes for the ball to rise papunta dun sa stoppage na yun. Okay, so 0 is equal to ano yung VI mo? 5 square root of 3 plus 80, which is negative 9.8 times t. Okay, nasa-solve mo na si t. T is gonna be negative 5 square root of 3 over negative 9.8. Cancel na yan. Siya na si t. Eh kaso, t dyan is, ito pa lang, yung time it took para tumaas. Paano yung pababa? Eh since from the ground to, tapos pababa, perfect siya na bell curve, times 2 lang to. Okay? Times 2. So t is equal to 5 square root of 3 times 2 over 9.8. That's the answer. Five square root of 3 times 2. Oops. Over 9.8. Tapos hard math na lang siya. Okay? Questions. See? Naging mabilis lang siya with the VF equals VI plus 80. Questions. Gets ba yung thought? Okay? Thoughts niya. Ganun yung thought dun. Diba? VF is equal to VI plus 80. Ginawa mo tong stop. Ginawa mo tong first na BF. Tapos VI plus 80. Tapos tinimes mo siya dito. Okay? Kaya projectile is labanan ng concept. Promise. Ngayon, ito yung second approach, which is mas favorite ko. Kasi, nag-work siya sa lahat. Ito kasi nag-work lang siya. Bell curve, perfect bell curve. O kung saan nag-start, dun din siya mag-end at the same level. Sobrang quick niya. Yung favorite kong method is mas matagal siya ng konti, pero nag-work siya sa lahat. So, using the same stuff, we will have, oh, tapos 60 degrees. And then, 10 meters per second. Tapos, VI natin is gonna be
5 square root of 3. Okay? Kasi, ano yung VI natin? VIY. VIY is equal to 10 sine 60 or square root of 3 over 2, which is 5 square root of 3. Tapos, bakihan ko na pala. Bakihan ko na siya. Sorry guys, sabi ko 10:30 lang tayo pero push. Okay, ako, sige, one of my favorite approach is kinetic curve. Ayan, kinetic curve yan. Ganun pa rin, ginagamit ko to stoppage na 0 meters per second siya. Okay, so ko naman gamitin is Vf squared is equal to Vi squared plus 2AD. So I want to get the height here. Okay, so if Vf squared is equal to Vi squared plus 2AD, 0 squared ko, kasi din ako sa stoppage, is equal to 5 square root of 3 squared. Again, hindi ka pwedeng mag-solve ng both nasa x and y. I'm solving this using height. So, y direction to, y component. Kaya, VIY din yung gagamitin ko. VF squared is equal to VI squared plus 2 times negative 9.8 times d. Okay? So, mangyari dito, that's gonna be negative 75, 25 times 3 all over 2 times negative 9.8. So, makakancel na yan is equal to d. Okay? Ngayon, pag nakuha ko na si D, anong magic ko dyan? Yung fifth formula ko na time is equal to square root of 2D over G. Okay? So, bakit ko ba to favorite? Kasi if bell curve, madabilis na yung kabila eh. Pero if may problems like, for example, this one, galing sa building, tapos hindi pataas, tapos ano yung time na ginamit, hindi na siya, pag kahit hatiin mo to, hindi na siya mirror. So, kailangan mong solve dito yung distance, solve tx, tapos solve yung ty, tapos saka mo pa siya i-add. Eh, wherein, if sanay ka dun sa shortcut sa kabila, baka matirapan ka dito. But if ako, isang way ko lang lagi siya sinasolve. So, kahit same man siya, o nasa taas, nasolve ko siya ng mabilisan. Okay, maraming variations, but finite lang sila. Kaya alam ko lang kung ano yung mag-work sa akin. Ano yung mag-work best for me. Kaya sa quizzes natin, kung mapapansin yung quizzes natin, hindi siya random throw. It's systematic na. From the easiest, tapos may multiple variations. Kasi what I want you to do is develop kung saan kayo yung technique na dadalian. Tapos din yung i-master ninyo. Para kahit na maging problem is, may isang gana lang kayo per problem. Okay? So, with this, mangyari here is square root of 2d over g. Hindi ko muna siya i-decimal and everything kasi baka may makancel ako dito. This is gonna be square root of 2d. Ito yung d natin, di ba? So, 2 times 75 all over 2 times 9.8. Cancel na agad, oh. Tapos over g. Yung g ko dyan, gamitin ko is 10 over 10. Okay? Tapos ngayon, itong t na to, that is, dito pa lang siya. T1, T2, ano yung T2, sir? Times 2 na lang din. Okay? Kasi, kung ano yung time mo nandito, since perfect bell curve siya, ganyan lang din siya. So, times 2 lang din to. So, ang T total ko dito is gonna be 2 times 755 divided by, pagsamahin ko na to, 9.8 divided by 10. So, divided by 9.8 divided by 10. Okay? Questions? Wala? So, with that, dito na yung kakaiba na tayo ng approach kung paano natin siya i-simplify. Pero concepts-wise, nagets mo yun sa projectiles na marami kang pwedeng gawin if bell curve times 2 lang naman siya lagi. So, ako nag 2 steps ako. Yeah, nag-solve muna ako ng D, nag-solve ako ng T. Wherein kanina, isang step lang siya. But as I've said, nag-work lang to pag perfect bell curve. Eh. For if higher building siya or something, ito na yung laging process na mas madali. Kasi nasanay ko sarili ko, whatever the problem is, dito na ako.
Para sanay na ako. Okay? So, questions. Wala. So, it's 10:34. Hmm. Well, pwede ko pa tayo simplify kaso mat lang naman na siya. Sayang time for that. Punta tayo sa next question. Wait, wait nga kayo. Do you want next or rest? Oh, the answer pala dyan is this. Hindi, ayoko palang sabihin. Kasi gusto kong i-try nyo rin. 11 pala nagsasagot. So please guys, try the exam. Next or rest. Sige. Pero if ever, one last problem na lang. One last for the time. Okay. So yung mga inaantok na, you can rest na kasi may recording naman to. Pero ito na yung one last problem natin para sa time. Okay? In teaching the approach and everything, so please master the rest on your own. Kailangan nyo alam ang sarili nyo, saan kayo sanay, saan kayo dapat magsanay. And ano yung magandang sanay. So, Mike Salverson couldn't hold back his tears from the top of the same building, threw his phone at a speed of 10 meters per second in an angle of 60 degrees. How long does it take? So, ano yung problem mo natin? Hindi ka pa. Problem mo natin, dinrop. Okay? Problem 2 natin, hindi horizontally. Whoosh. Problem 3 natin, from the ground, na ganon. Problem 4 natin, finally, from the top, gumanon. Pare-parehas, nawawala si time. Ito yung concept. Time dito is equal to time doon. Dito, yung mirror. Dito, paano yung di mirror? Diba? Just have to memorize this finite pieces. This is just finite. Wala na lang dito, yung thrown up, straight, pababa. Okay? Ganito yung cases ng projector. So, how do we solve this one? Ganun lang din siya. We have, mute ko muna to. So for this, drawing mo muna siya. This is the most important part. We have 1992.50. Tapos nag-throw siya pataas. Whoosh, if wala kang drawing, wala kang imagination, mahirapan ka mag-solve. Okay, ngayon wala si time. Ito, hatiin mo agad dyan sa gitna. Automatic yun. So meron kang time 1 na from the building up to that top, and then time 2, in the top, pababa. Okay, ngayon, hindi na siya times 2 kasi magkaiba sila eh. Kaya punta tayo dun sa favorite yung formula na we need to get that top. Okay, how to get that top? Vf squared is equal to vi squared plus 280. Vf squared is 0 kasi nasa top tayo. So magiging negative, ano yung vi squared natin? 10 pa rin siya, tapos 60 degrees. So, 10 sine 60, which is still 10 square root of 3 over 2. Same lang pala kanina. 5 square root of 3. Okay? 25 times 3, that's gonna be negative 75. Tapos, over, di magiging same siya kanina. 2 times negative 9.8 equal to D. Ngayong difference nito, ito is top based from the building. So, building to top. Okay? So, yung time dito, papunta dito, that's gonna be different sa time dito. Ito pa, haba ito eh. Okay? So, yung time 1 natin, time 1, simply, square root of, ito pa rin, 2 times 75 all over 2 times 98, 9.8, all over G. Oopsie. Ayan ko nga ito. 2D all over G. Okay? Again, hindi ko pa siya solve ng buo kasi 11 pa lang sasagot sa inyo. Need you guys to try it. I'm gonna teach the concept, but
kayo muna yung mag-solve ng buo nito. Okay? So, time 1 is equal to this one, 2D over G, cancel, cancel, cancel. Okay? Kasi ba't mo to doon? I need you to learn that. T1 is equal to square root of 75 all over 9.8 times 10. Okay? Questions? Tulad lang siya nandito. Okay? Ngayon, siya yung T1. Paano yung T2, sir? T2, ganun pa rin siya. T2 is equal to square root of 2 times D. Tapos ang distance mo ngayon is sama tong building na to. Okay? 1992.50 2D plus, ano yung, ito, 75 over 2 times 9.8. Okay? All over G, which is 10. Ngayon, there's really a magic here. Ayoko pa lang siyang ipakita. I want you to try. Okay? This is solvable. Mukha lang siyang magulo. Pero cancel, simple times, makuha niyo yung tamang sagot dito. Okay? So, here is time 1 plus time 2. Okay? Or, sige, dun pala muna. So, questions from here. If nahirapan kayo, probably because hindi ko siya sinimulan from the whys and the how. Ito compared sa circuits. But, tandaan, if medyo magaling na kayo, mag-gets nyo na. Ganun lang siya kadali. You just have to look for the cases here. Okay. So, sige, that's gonna be the ending muna right now. I want you guys to try this. I taught you something na. Please finish the quiz. Tapos natin mag-solve bukas. And magmamat tayo. I mean, papakita ko paano siya papasimplihin via mathematics. Gusto ko lang turo right now, paano yung concepts. But, please try it. Tapos turo ko paano yung madaling math bukas. Questions? Try na. Mabanjikin ko yung mathematics na bukas. Okay? So, siguro yun na lang muna. Ang schedule natin bukas, Saturday, kailangan yung finish yung projectile quiz. 11 pa lang yung sasagot, guys. Tapos, I'm gonna release level 2 and 3 quizzes for circuits. And then, yun yung gagamitin natin ng Saturday ng gabi. Ng gabi, medyo maraming projectiles, of course, pero napasimulan ko na ngayon. Tapos, tatapusin na natin ng perfect yung circuits para wala na tayong kahit anong tanong dyan. And then, math. Na pinag-isipan ko paano magandang idugtong dito. Ang gusto ko kasi maturo before mag-Monday sana is laws of exponents, both sa integers and radicals. Integers and fractions na exponents. Para kasama na yung radicals. Okay? So, that's the end of our class. Any thoughts, comments? Then let's take a class picture. So again, hanggang Sunday na tayo mag-aaral ng matino. Tapos, selected na ako ba ng UPG kanina? Can you raise your hand? Oh, hi, Josephine. So na, please learn something from that. May constants pa tayong inadyan na actually, hindi ka pa naman na siya dito. But that's reality. 2.8 yung max if you want to at least makapag-recon sa UPLB. Any higher than that is wala na, bye-bye. Hindi, please be realistic. Watch the magical 3-part video sa pag-aaral. So, okay. So, yeah, smile. Wala ba mag-open cam, guys? Okay, hi, 10. 3, 2, 1. Please complete the quizzes bukas para ma-solve ko na rin siya. Kasi I don't wanna solve ng papakita ka pati yung magic mo. Hindi pa naman totry sa sarili niyo. You please solve the projectiles quiz. Tapos, bukas ko nalabas ng circuits quiz. I hope nakapaghabol na kayo sa circuits ng days 1 and 2. Konti lang naman sa days 1 and 3. Konti lang yung sa day 2. Okay? Perfect na natin lahat yan bukas. Bye everyone!
Bye, sir.